ay yung The Art of Winning. Let's pray. Lord, thank you for this afternoon. Napakabait mo at napakabuti. Patuloy namin nilalapit sa iyo si Kuya Efong at yung pag-aalaga ni Ate Rhea. I pray na ikaw ang mag-complete healing sa kanya. Sa kanyang recovery, sa kanyang mga medicines, at iba't ibang mga treatment. We pray for your miracle working power ay sa kanya. At sa amin din, sa pag-aaral namin, lalo na sa tungkol sa evangelism. We pray that you will be with us. In Jesus' name, Amen. Kaya wala si Melanie. Sino pa nawawala? Alright. Okay. So, ang layunin natin, gusto nating makita at maunawaan ang kahalagaan ng winning people through evangelism. Pag sinabi natin winning, wala nang pipuntang CR, ha? Pakilak mo yung mga CR. Kasi kung minsan nagsisimula pa lang sa CR na kagad din. Lalong-lalo na yung mga young people, pag nag-CR ang isa, sama sila, 5 lahat. Ewan ko, Mr. Borteke, pagka pumunta ito, 5 yung sasama eh. Kaya noon, pinagbawal ko yung pupunta sa CR. Winning, ibig sabihin ay more than sharing, more than preaching, more than teaching, kundi talagang kinakailangan makuha mo ang puso niya. Kasi preaching and persuasion. Pwede kang magaling na mag-preach, pero walang tumatanggap sa Panginoon. Ay, ang galing na mag-preach, ang ganda. Pero hindi naman. Kasi, dito sa atin, sa People of Grace, bilang, sinubukan ko na lahat. Crusade dito, crusade doon, Eder Mindanao, kung saan-saan, sa Ilocos Norte, Cagayan, dito sa Quezon City. Almost bawat na major street dito sa Kamuning, nag-crusade na ako. Tapos hinahanap ko yung mga tumanggap, wala. Kasi, na-touch sila sa preaching, pero hindi pa sila persuaded. Hindi sila tuloy-tuloy. We did not win them. So, ang pinakamahalaga ngayon, bumabalik tayo sa one-on-one, pa isa-isa. Hindi yung pakyawan. Minsan pakyawan tayo para may Kaya kung minsan mayroong susulat sa akin, magkukrusade, sabi pagod na ako sa crusade. I-mobilize mo yung buong church, gagastos ka, mapapagod ka. Binibiro mo. Dito sa Kamuning kasi, nagsimula kami mamimi. Talagang one-on-one kumatok kami sa bahay. Pero, iglesia, di kami tumatanggap ng iglesia. Mormons, di kami tumatanggap ng Mormons. Jehovah's Witness, di kami tumatanggap. So, marami na akong karanasan yan. So, nung nakita ko yung J12, iba ito Iba. So, dito na tayo siguro. Hanggang dumating si Lord. Hanggang dumating si Lord. Kasi, as I said, kung pag-usapan ng evangelism, experience ako dyan. Whether sa bus, sa aeroplano, sa barko, sa plaza, sa lugar na walang tao. Halimbawa, doon sa Davao, nag-preach ako dyan sa Killing Fields. Mga tao nasa gilid, ayaw lumapit. Ang dami. Maraming tao, pero ayaw lumapit.
Kasi natatakot sila sa NPA. Maliban lang nung dumating si Duterte, ang NPA ang natakot. Pero nung altar call ako doon, hanggang alam tigil, siguro 10 minutes. Wala. Finally, mayroong dumating na isa. Sabi ko, tumatanggap kayo kay Lord? Oo. Pastor ako. Sabi, ha? Pastor? Tumatanggap kay Lord? Taga saan kayo? Tarlac. Oops! Tinakasan niya yung Tarlac, pumunta Davao. Doon siya tumanggap. Meron pala. Actually, sa akin kasi dalawa ng pastor ang nawin ko kay Lord. Yung isa, pinuntahan niya ako sa Quezon City, nagkukrusade din siya. Hindi niya alam kung ano ginagawa niya sa ano. Sabi ko, kumusta yung mga naboborn again, yung mga ano, hindi niya naintindihan. Pastor, attorney kasi ako eh. Sabi siya, nagsawa ako sa kakapaliwanag niya, attorney siya. Sabi nga, bra, kalimutan mo muna ng abogado ka, sabi niya. Kasi ang dami ko na sinabi eh. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Lord, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Tumigil na ako sa pag-witness, prayer na. Tumanggap naman sa Panginoon. Tapos yun, invite na niya ako sa Pampanga, halos bawat town sa Pora, kung saan marami kaming ano. Ngayon, gusto natin, kaya nga sabi ko, it's more than preaching and sharing and telling, but winning. Doon pumapasok ang discipleship. Kailangan ma-win natin. Kasi Jesus Christ, 3.5 years niyang kasama ang kanyang mga disciples para pang paminsan-minsan, oh, you are really the Son of God. Paminsan-minsan, nakukumbinsi sila. Until finally, nung napako siya sa krus at bumangon, doon pa lang sila nakumbinsi. Tagal, ano? Tapos, minsan, di ba, John chapter 6, nung nagsialis, nung sinabi ni Jesus, kaya lang kayo pumupunta sa crusade ko dahil sa tinapay eh. At saka mga tuyo, pandesal. Ang sabi ng Bible, and many of his disciples were offended and they left. Pwede pa lang matisod, no? Meron ba natitisod? Meron. Meron. So sabi ni Jesus sa mga disciples, will you, para bang nalulungkot siya, will you also go away? Sabi ni Peter, sumagot siya, to whom shall we go? Wala na kaming mapupuntuan. In fact, iniwan na namin pangingisda. Iniwan na namin ang lahat. Where should we go? You have the words of eternal life. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. So gusto natin din madiscover ang mga prinsipyo ng work of an evangelist. Hindi yung ibang lihis, ha? Iba yung evangelist, iba yung ibang lihis. Yung nalilihis na landas. Alright. Dito sa Bible, gusto natin ma-recognize, sabi niya, when a person is truly won, talaga ba tumanggap na ba siya? Tumanggap sa isip, tumanggap publicly, pero in the heart. Kaya kita mo yung mga crusade namin, alam ba dyan, bibigyan siya ng pangalan, bibigyan siya ng cellphone, bibigyan siya ng address. Pagpunta mo sa bahay, ano yan? Walang nakatira dito nga. So nagbibigay sila ng mga fake cellphone, fake address, fake news. Papapagod ka eh. Na ano. Nagkaroon ka sa high school, di ba gano'n? Papalitan nila yung ano. Papalitan nila yung pangalan nila. Kasi marami ng strategy. So talagang we really have to pray. Now, in the Bible, si Jesus ay marami siya mga sharing. Halimbawa, yung mga Pharisees, Sadducees,
Ito mga ito magagaling sa Biblia, pero hindi nila kilala ang Diyos ng Biblia. Merong mga matatalino, may mga theologian, but they don't know the God of the Bible. They know the Bible, but they don't know the God of the Bible. Matatalino, pero hindi nila kilala ang Diyos ng Biblia. Tapos meron namang mababait na religyoso, very educated, tulad ni Nicodemus, is religious, educated, theologian, at is a good man. Pero, inanap pa niya si Jesus Christ, sabi niya, I believe you know. Sabi. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, verily, verily, I tell you, until a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ano mo ibig sabihin? I'm 50 years old. Paano ka ipapanganak na muli? Oo, yan. Iba yung spiritual na kapanganakan, iba yung birthday ni Ate Tin. Di ba? Iba yung birthday mo nung 17 going on 18 ka ba? O 16? 16 going 15. Alright. Alright. So there are good people, nice people, pero wala silang assurance of salvation. Maaring they go to church. Ano ba, nakapila ako dyan sa Krami minsan. So kausap ko yung isang babae. Nagkukwentuhan kami, gano'n. Tinanong ko siya, ma'am, dumating na ba sa inyong buhay spiritual na kung sakaling mamatay kayo? Huwag naman, sabi ko. Pero lahat tayo mamumatay. Pupunta ka bang langit? Ngayon, Methodist ako. Saka yung mga anak ka, nagsisimula. Ma'am, mabuti naman Methodist ka. Pero ang tanong ko, are you going to heaven? Sabi ng iba, wala nakakasure mo. Sabi nung saksi ni Jehovah, nagwi-witness sa pinsan ko, at tinanong ko, nag-evangelize ka sa kapatid ko, pinsan ko. Tinanong ko siya, dumating na ba sa iyong buhay spiritual bilang saksi ni Jehovah? Pupunta ka langit? Ay, ulong sigurado mo. Sabi ko, saan mo dadalhin yung pinsan ko? Hindi mo rin alaman da. You don't know the way. So, it's sure na tayo, alam natin, hindi ka pwedeng sumakay ng bus papuntang Baguio. Tapos, hindi mo alam kung saan pupunta. Amen? Ang ganda kay Jesus, halimbawa, alam niya yung mga gutom kay Lord. Halimbawa, nakita ni Zacchaeus. Si Zacchaeus ay rejected. Kasi tax collector siya. Ang tinatax niya, mga Hudyo. Yung pera pumupunta sa Rome. Kaya, sa mga tax collector, dito sa Philippines, ang tax collector, pagka BIR ka, mataas ang tungkulin mo. Yan, BIR yan. Malaking pera yan. BIR yan. Laking kita. Sa Hudyo, pag tax collector ka, reject ka. Walang iya ka, kapwa ka Hudyo. Tinatax mo yung mga Hudyo. Tapos, yung pera pumunta sa Rome. Hindi But, to Jesus, tinatanggap niya yung mga ganon. Kaya nga sabi niya, Zacchaeus, kahit na midget ka, pandak ka, kahit na rejected ka, sa akin, pupunta ako sa iyong bahay sapagkat magkakaroon ng kaligtasan sa iyong bahay. Yung rejected, receive ni Lord. Amen? So, yun ang mga hinahanap natin. And then, yung Samaritan woman, ay kinokondem na siya ng mga kapitbahay kasi papalit-palit siya ng asawa. But, to Jesus, binigyan niya ng grace. So, yung mga hinahanap natin ay iba't ibang klaseng mga tao. Mga rejected, mga religious but not righteous, Okay, dito sa Philippines, yung mga transfer galing probinsya, yung mga nag-backslide, yung mga nadi-discourage, yung tumigil sa church, lahat ay,
lahat ay prospect natin. Halimbawa, sasabihin niya, born again, member ako sa church doon. Kinakailangan i-diagnose natin. Kasi malay natin. Halimbawa, meron tayong kapitbahay kay BCF, di ba? Meron tayong member dyan sa TNR noon. Kaibigan ko yung mga pastor. Pastor Joey, kamusta? Yung member niyo doon sa malapit sa palengke. Hindi niya alam kung pupuntahan langit o hindi. Puntahan mo. Pinuntahan ko. Pinaliwanag ko talaga. Kasi yung iba, i-diagnose nila eh. People are grace na magsisimba, pero hindi niya alam kung ligtas siya o hindi. So those are important na So, yung Samaritan woman, condemn siya, pero kay Jesus, welcome siya. Amen? So, kailangan malaman natin ang misyon. Yung Jesus talagang alam niya yung dahilan. Bakit siya nandito? Nagkatawang tao para ibalik tuli ang mga taong nawawala, ibalik kay Lord. Ibalik natin. Kasi yun ang importante. And then, ang ginawa niya, He chose and formed